Mahigit 6 na rang eskwelahan sa bansa ngayong araw pa lang nagbukas ng klase para sa school year 2024-2025. Isa na riyan ang Nangka Elementary School sa Marikina na napinsala sa hugupit ng bagyong Karina at habagat. Nasa 3,700 na estudyante mula kinder hanggang grade 6 ang papasok dyan ngayong araw. Nilinis at maayos na ang mga silid-aralan. Sa Malabon naman, maagang pumasok ang ilang estudyante sa Malabon National High School pero naudlot yan dahil sa malakas na pag-uulan. Binha kasi ang paligid ng paaralan. Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang Malabon at Navotas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw dahil sa inaasahang pag-ulan na sasabayan pa ng mataas na high tide mamaya. Ngayon po nagsimula ang klase ng mahigit 50 paaralan sa Region 1 na naapektuhan ng masamang panahon kamakailan. At may ulat on the spot si Russell Simorio ng GMA Regional TV. Russell? Connie, 56 na paaralan sa Rehiyon 1 kabilang ang mga Tarim National High School sa mga formal na ring nagbukas ng klase para sa school year 2024-2025. Maagang nagsidatingan sa mga Tarim National High School ang mga estudyante para sa unang araw ng kanilang klase. Kompleto sa uniform ang mga estudyante na dumalo rin sa flag raising ceremony. Ayon sa pamunuan ng paaralan, kahuhupa ng baha sa maraming silid-aralan na dulot ng pag-apaw ng katabing ilog dahil sa mga nagdaang pag-ulan. Nitong weekend, humabol sa paglilinis ang mga guro sa mga silid-aralan. Mahigit 5,000 na estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela ngayong araw. Tumaas umano ang enrollment rate mula grade 7 hanggang senior high school. Halimbawa sa grade 7 mula sa 680 na bilang ng mga estudyante noong nakaraang school year, meron na ngayong 982 students. Kabilang naman sa mga paaralan sa Rehiyon 1 na ngayon palang nagbukas ng klase ang San Joaquin Elementary School sa La Union at Rodolfo Fariñas Jr. National High School sa Lawag City. Connie, sabi naman ng mga Tarim National High School Principal na si Ginang Elvira Viray, magpapatupad naman ng make-up classes para mapunan yung mga naantalang araw na pagsisimula ng klase. Ang problema lang sa ngayon, itong ang kakulangan ng guro. Pero nag-request na ang pamunuan ng paaralan sa DepEd Regional Office 1 para sa dagdag na 12 guro para sa senior high school. Yan muna ang latest mula rito sa mga Tarim, Pangasinan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV. Good news naman sa mga motorista ngayong pong linggo. May rollback simula bukas sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Sea Oil at Clean Fuel, may tapya sa kada litro ng diesel na 20 centavos. 10 centavos naman para sa diesel. Meron din pong bawas presyo ang Sea Oil sa kerosene na 45 centavos ang kada litro. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Bunsod ng thunderstorms, bina ang ilang bahagi ng Nueva Ecija. Sa ilang barangay sa Cabanatuan City, naging lagpas tao ang tubig. Libo-libong residente ang apektado na karamihan ay nananatili lamang sa kani-kanilang tirahan. Ang ilang inilikas ng Cabanatuan CDRRMC. Agam-agam naman po ng mga residente, ang pagbaha ay resulta ng pagpapakawala ng tubig ng Pantabangan Dam o kaya may nasirang dike. Itinanggi naman yan ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Malayo pa umano sa spilling level ang tubig sa Pantabangan Dam. Ngayong araw, hanging habagat at local thunderstorms pa rin ang magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang habagat, apektado ang ilang panig ng Central at Southern Luzon, buong Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa. Mga thunderstorm naman sa nalalabing bahagi ng bansa. May isang low pressure area po ang kasalukuyang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan yan 1,090 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Wala ritong epekto sa lagay ng ating panahon. As of 4 a.m., may isa pang namumuong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, kumpol ito ng mga ulap o cloud cluster na posibleng maging sama ng panahon.
halos buong bansa kasama ang Metro Manila ay may mataas na tsansa ng ulan sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Kaugnay po ng maulang panahon na nararanasan dito sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa, kausapin na po natin si Pag-asa Weather Specialist Adzar Aurelio. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Magandang umaga po sa inyo, Ms. Connie Season, sa lahat ng taga-subaybay. Opo, ano ho ba yung dahilan ng pag-uulan na nararanasan po natin dito sa Metro Manila at iba pang panig po ng bansa? Opo, dulot po yan ng southwest monsoon o tinatawag nating habagat na kung saan naapektuhan po ang malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya pa nakaranas po tayo ng pag-ulan ng kaninang madaling araw. I see. Pero yung mga sinasabi hong lokasyon kaya nitong dalawang low pressure area na binabantayan po natin, malapit na ba? Well, yung isang low pressure area na nasa 1,090 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon ay wala pang epekto sa ating bansag dahil napakalayo nito. Opo. Yung isang possible na low pressure area, sa ngayon, kumpulan ng kaulapan, pero binabantayan natin na posibleng mabuong LPA na sa labas ng farm. Okay, pero pwede rin ho ba itong maging bagyo pa, itong mga LPA na ito kaya? Itong LPA na sa loob ng PER, mababa ang tsansa na maging bagyo as of today, sa base sa ating mga nakaalap ng data. Well, itong isang pangalawa na possible na maging LPA, titingnan ho natin. Mm-hmm. At possible din na lumakas ito dahil sa dagat ito. So sa ngayon, kumpulan ng kaulapan, binabantayan natin ito at inatin natin yung mga data na para sa itong kumpulan ng kaulapan na possible na LPA po sa labas ng farm. Sir, para sa kabatiran na rin ho ng ating mga manonood, normal ba itong nakikita ho natin na parang dumadalas na nagsasabay po yung mga LPA, no? Low pressure area po na namumuo sa ating bansa? Normal yan, lalo na pag panahon ng rainy season. So nagkakaroon tayo ng mga dalawang low pressure area o yung naranasan natin ng dalawang bagyo na sa loob ng PER. I see. At yung lakas naman po ng ulan na dulot ng habagat na asahan po natin na effect as paparating na ho itong mga LPA na ito, mas malakas ho ba ito? Sa nakita namin, moderate to heavy rains ang dulot ng habagat po yan. Hindi po yan dulot ng LPA kasi yun yung kakita sa ating yan TV screen. Itong Okay. LPA sa loob ng FAR, malayo to sa ating bansa. Mhm. So ano magpapaulan sa atin ngayon at bukas, habagat, ang ulan nito ay moderate to heavy. Itong moderate to heavy, concentrated yan sa mga kanlurang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas. Kasama na rin yung Zamboanga Peninsula. Alright, marami pong salamat sa inyo pong update na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you po, magandang mag. Yan po si Pag-asa Weather Specialist Adzar Aurelio. Inulan ng pagbati ang tagumpay ni Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics. Kabilang dyan ay ikalawang congratulatory post ni Tokyo 2020 Olympics gold medalist Heidelin Diaz. 2 Olympians at 3 Olympic gold medals in one frame na ngayon ang picture nilang dalawa. Sumaludo rin si Pangulong Bongbong Marcos sa successful Olympic journey ni Yulo, gayon din ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Nagpaabot din ng pagbati ang Japan Embassy sa Pilipinas. Sa Japan po nag-train ng maraming taon si Yulo. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.